Hanggang ngayon, sino ako para sa iyo? Hindi lang kilala, dapat personal. Reflection from the book of Matthew chapter 16, and from Matthew 16 verse 15, the scripture says, tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Welcome to Morning Mirror, your daily reflection. Ito ang maikling scripture ng Matthew 16 verse 15. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Kapatid, isang simpleng tanong ni Jesus, pero may malalim na kahulugan. Ngunit para sa inyo, sino ako? Hindi ano ang alam ninyo tungkol sa akin, ilang verse ba ang memorize ninyo? Gaano ba kayo ka-religious? Kundi sino ako para sa iyo? Very personal. At sa mga nagdaan nating mga messages, ito ang tanong ni Jesus sa atin after ng mga messages about pagod, about sugat, about fear, about storms, about healing, about surrender. Jesus softly asked us, so kilala mo na ba talaga ako? And here is the reality. May mga tao kilala si Jesus bilang tagabigay ng blessings, takbuhan kapag may problema, taga-rescue, miracle giver, pero relationship become deeper kapag dumating ka sa point na, Lord, hindi lang pala kita kailangan kapag may problema. Ikaw na pala talaga ang kailangan ko. At ang ganda nitong reflection message na ito, isa itong heart check o pagsusuri ng mga puso natin. Hindi para i-condemn tayo, kundi para itanong, lumalim na ba kahit konti yung relationship natin kay Jesus? Mas mabilis na ba ako ngayong magtiwala sa Kanya? Mas marunong na ba akong mag-surrender? Mas mabilis na ba akong lumapit sa Kanya nang walang pag-aalinlangan? Mas tahimik na ba ang puso ko kaysa dati? Kasi pwede mong marinig ang messages araw-araw pero hindi pa rin nagiging personal si Jesus para sa iyo. At pwede ring unti-unti habang nakikinig ka, habang umiiyak ka, habang naghihil ka, bigla mo na lang marirealize, hindi na lang pala ako nakikinig tungkol kay Jesus, parang nakikilala ko na siya ng lubusan. At ang pinakamagandang part dito, hindi kailangang perfect yung sagot mo. May iba, siguro ang sagot, si Jesus, siya yung pisko. Siya ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Siya yung hindi bumitaw, especially nung panahong kailangan ko siya. Or isang simpleng sagot lang na hindi ko pa siya totally kilala, pero gusto ko siyang mas makilala pa. At kapatid, enough na yon para kay Jesus. Bakit? Dahil relationship grows, hindi minamadali. At baka yun talaga ang ginagawa ni Lord sa pagsasama-sama natin tuwing umaga dito sa Morning Mirror. Hindi niya lang tayo pinapakinggan. Unti-unti niya tayong pinapalapit sa Kanya. Maraming tao ang may alam tungkol kay Jesus, pero ang katotohanan, hindi naman talaga nila kilala si Jesus. Yes, kilala mo ba talaga si Jesus o may alam ka lang tungkol sa Kanya? May malaking pagkakaiba ang dalawang ito. Pwedeng alam mo ang birthday ng isang tao, pwedeng alam mo ang favorite niyang pagkain, pwedeng alam mo ang lahat ng tungkol sa Kanya, pero hindi ibig sabihin ay kilala mo na siya. Ganon din kay Jesus. Marami sa atin, madaming alam na Bible stories. Madaming alam na kwento ng miracles. Madaming alam na mga Bible verses. Madaming alam na mga kanta, mga worship songs. Madaming alam na mga powerful sermons ng mga kilalang pastors. Pero iba ang madami ka lang nalalaman sa Kanya. At iba ang kaulugan kung talagang nakikilala mo siya.
Dahil ang tunay na pagkilala kay Jesus hindi nangyayari sa classroom, hindi nangyayari sa memory verse, hindi nangyayari sa Facebook post. Madalas nangyayari yan sa gitna ng bagyo, sa gitna ng iyakan, sa gitna ng unanswered prayers. Sa gitna ng waiting season, at doon mo makikilala ng lubusan si Jesus. Yes, minsan ang mga problema pa natin talaga ang nagiging dahilan kaya lubos nating nakikilala si Jesus. Kapatid, may mga bagay tayong alam tungkol kay Jesus noon na naging personal lang nang dumaan tayo sa sakit at pagsubok. Dati, ang alam lang natin, Jesus is peace. Pero nung dumaan tayo sa anxiety, saka lang natin siya totoong nakilala bilang tagapagpadala ng kapayapaan. Dati, ang alam lang natin, Jesus heals. Pero nung tayo mismo ang nasugatan at nasaktan, saka lang natin siya lubos nakilala bilang totoong healer. Dati, ang alam lang natin, Jesus provides. Pero nung naranasan natin ang talagang walang-wala, as in walang-wala, saka lang natin siya lubos na kilala bilang totoong provider. At minsan, kaya hinahayaan ni Lord ang ilang storms dahil may bahagi ng kanyang pagiging Jesus na hindi natin makikilala sa panahon ng comfort natin. At ito ang pinakamahalagang tanong sa buhay natin. Hindi, magkano ba ang pera mo? Ano ba ang trabaho mo? Ilan na ba ang followers mo? Gaano ba talaga kadami ang mga achievements mo? Hindi, kundi sino ba talaga si Jesus para sa iyo? Kasi darating ang araw na mawawala ang trabaho, mawawala ang title, mawawala ang mga achievements, mawawala ang mga followers, as in, mawawala silang lahat. Pero si Jesus, siya, mananatili sa iyo. Kaya ang tanong ngayon para sa iyo, sa akin at sa ating lahat, kapag nawala na ba ang lahat, sapat na ba si Jesus para sa iyo? Sapat na ba si Jesus para sa atin? Yes, it's not just information about Jesus. Ang bottom line, it's about our relationship with Jesus. At ito rin ang ginagawa ni Lord sa atin dito sa Morning Mirror. Hindi lang tayo dinadagdagan ng impormasyon, hindi lang tayo tinuturuan, hindi lang tayo binibigyan ng bagong revelation, hindi lang tayo pinapaiyak, hindi lang tayo pinapakilig spiritually, kundi unti-unti niya tayong inaanyayahan sa isang relationship, an intimate relationship. Dahil ang goal ng Christianity, hindi lang information, kundi relationship. Hindi lang knowledge, kundi intimacy. Hindi lang religion, kundi connection. At ngayon, tinatanong ulit tayo ni Jesus, pero ikaw, matapos lahat ng pinagdaanan mo, matapos lahat ng pagpipray mo, matapos lahat ng sugat na pinagaling ko, matapos lahat ng bagyong nilampasan natin, sino ako para sa iyo? At baka ang pinakamagandang sagot ay hindi mahaba. Baka sapat na yung, Lord, hindi ko pa kayo lubos na kilala, pero gusto ko pa kayong mas makilala pa ng lubusan. Si Jesus, mapapangiti siya kapag narinig niya yon. Dahil kapatid, doon nagsisimula ang tunay na relationship. Let us pray. Lord, salamat dahil hindi ka lang Diyos na gustong sambahin. Ikaw ay Diyos na gusto naming makilala ng personal. At habang dumadaan kami sa iba't ibang season ng buhay, unti-unti mo ring pinapakita kung sino ka. Kapag pagod kami, ikaw ang pahinga. Kapag nalulunod kami, ikaw ang sumasagip. Kapag sugatan kami, ikaw ang nagpapagaling. Lord, turuan mo kami hindi lang makinig tungkol sa iyo, kundi makilala ka ng lubos, ng mas malalim, araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, sino ba talaga si Jesus para sa iyo? Darating ka talaga sa point na hindi mo na lang hahanapin ang tulong niya.
siya na mismo ang hahanapin mo. Amen.